Ayan, so may plano ako guys. Ang plano ko ay mag-DIY. So, didiscarte tayo ng lalagyan ko to ng camera. Kita nyo? Walang lagayan ng camera pero lalagyan ko to ng camera. Okay? Bali, naisipan kong i-record guys itong DIY ko dahil alam kong mapupulutan ito ng idea. So, bakit ko nga ba naisipan ito? Bali, papunta po ako ng Iligan City at sabi ko nga sa vlog ko, nung pumunta ako ng Misamis ay dadalawin ko ang Pangil Bay Bridge pag nag-open ito in public. Kaya nagplano ako na sa biyahe ko pa Iligan ay magsa-side trip ako sa Pangil Bay. Kaso nakita ko sa post ng mga ibang nakapunta na yung Finch ng bridge, yung bakod ay mataas. At kung ang camera ay dun ko na naman ilalagay sa side mirror ng motor, hindi kita ang view ng dagat. Isa pa sa pag-experiment ko guys, kung makikita nyo, mga videos ko sobrang magalaw ng mga kuha. Lalo na hindi naman ako naka-GoPro. Ayan, so tapos itong helmet na gamit ko ay free lang nito nung motor. Tapos nangiram ako ng helmet sa kapitbahay pag may angkas ako. Pero may plano namang bumili pero hindi siya priority since minsan lang talaga ako magbiyahe. Bali, karamihan ng videos ko ay side trip. Pag meron akong pupuntahan, mag-check ako ng place to explore. And then, yun, i-record ko, then i-vlog ko. Ganon. Sabi ko nga, hindi ako full-time dito. If may plan po kayo mag-vlog para kumita, obserbahan niyo itong channel ko dahil more on experiment itong pinagagagawa ko. So, hindi pa po ito kumikita. Gawan ko na lang po yun ng separate na video para kahit paano may guide yung mga bagong papasok pala ng ng YT. Okay, so for now back to DIY muna tayo kasi ito yung focus natin. Bali, kung mapapansin nyo guys yung kabitan ng camera, no, nabutasan ko na siya kasi yung video ko hindi pala nag-record. So ngayon pinapalitan ko ng mas malaki na pambutas kasi maliit yung nagamit ko. So ang gamit ko dyan guys is Mini Engraver. Ayan, so matagal na yan, mga nasa 6 years na ata yan or 7 years na pang DIY ko talaga yan. Ayan, so sana mayroon kayo niyan. Pwede kayo mag-order sa Shopee. 100 something lang yung price niyan. Ayan, so pag nabutasan nyo siya, tansyahin nyo lang yung laki. Adjust nyo lang yung magkakasya siya ng tama. So, guys, before ko yan, binutasan, inanak ko muna. Nilagay ko muna yung parang pang-lock nung cam, niya, para tamang-tama yung niya, yung lagayan ko ng screw. So, tingnan niyo yan. So, dapat kasi flat na screw yung gagamitin dyan. Kaso lang, itong mga ginamit ko kasi na screw dyan is mga nakuha ko lang din na mga gamit sa bahay. Hindi ko yan binili. Bali, mga screw yan galing dun sa dating namin, kwentador. So, yan yung ginamit ko dyan. So, bali, dito ko lang siya ipapasok. Yun yung plano ko, yan. And then, bubutas siguro ako ng isa pa. Ganyan. Siyempre, nakakita ako ng ito. Tapos, pwede siya lagyan na itong anong tawag dyan? Hindi ko alam ang tawag doon eh. Basta, ito yun
Yan. So, parang ganito. Para kumapit siya. Yan. Ayos ba? Ganyan. Tapos, syempre, kailangan kumapit din siya dito. Kailangan kumapit din siya dito. At dapat hindi siya mabasag. Okay? Dapat hindi siya mabasag. Ganyan. Ganyan dapat. Yung itsura niya. Ganito dapat yung itsura niya. Ayan, so itong pangalawang butas na gagawin ko guys ay ang purpose niyan ay para mas stable itong pagkakabitan ng camera. So para hindi siya magalaw. At suggestion ko sa inyo, no, gamitan mo siya ng screw na flat yung ano niya, yung head niya, no? Kasi ito kasing ginamit ko dyan, yung gagamitin ko dyan is medyo makapal. So, pag kayo nang gumawa, kung mayroon nang gagawa, siyempre, kung mayroong gagawa sa inyo niyan, magdi-DIY, suggestion ko, yung head na gagamitin nyo, yung head niya, yung screw na gagamitin nyo, yung head niya is yung flat. Para hindi kayo mahirapan. Kasi kailangan lapat yung head ng screw dyan sa may surface ng itong pagkakabitan ng camera. Kasi hindi siya kakasya. Hindi na napapasok yung pang-lock niya pagka hindi siya flat. So, bali ngayon, gumagawa ako nung paglalapatan ng head nung screw para maging flat siya, no? Maging pantay sa lahat saka nung surface nung paglalagyan nitong lock na mag-hold dun sa camera. Then, so, kailangan careful kayo dyan pag ginagawa niyo yan, guys. Kung sino man yung magdi-DIY sa inyo, no? Kasi baka dumiretso siya eh. Pag dumiretso naman siyang mabutas, hindi nakakapit yung screw nyo. Wala nang pangharang yung head ng screw nyo. Okay? So, yun. Kailangan careful kayo na hindi siya dumiretsong matuluyan yung So, naglalagay lang ako dyan ng space para dun sa head niya na tatantsahin na saktong lalapat yung head ng screw dun sa surface. Okay? Ayan, so tapos na siya guys. Tapos medyo maluwang siya pero okay lang yun. Ang importante dyan is lumapat yung head niya para maipasok natin ng maayos yung pang-lock niya. So ayan, kita niyo naman. So dyan kasi kakapit yung camera natin. So, diba ang dali lang? So, pwede kayong mag-DIY. Huwag kayong gagamit ng matalas na screw. Delikado yan. Mga maliliit lang na tama lang dun sa paggagamitan nyo. Okay? Huwag kayong gagamit ng matalas
screw ata yun ng kahoy. So, huwag niyo po yung gagamitin. Okay? Ayan, so, syempre, bago nyo finalize yung pagkabit, kailangan nyo ding munang subukan. So, katulad niyan, subukan nyo muna yung yung lock niya. Yan, para pagka i-finalize nyo siyang ikabit, ay hindi siya ganun kasikip. Kasi pagka first time na masikip talaga siya eh. Depende siyempre sa pagbutas nyo. Okay, so dito tayo sa challenging part. Kasi itong lock ng isang screw ay gumagalaw yan. So, actually, pangalawang try ko na to. Ay, hindi ko lang sinali sa video, no? So, ang naisipan ko, guys, ay pakapitin mo na siya gamit ang paper tape. Ayan, paper tape yan. So, para mag-stable siya. Okay, kasi nalalaglag siya eh. Kasi actually, nalagyan ko siya ng pandikit. Glue. Then, natanggal siya nung pinasok ko na yung screw. Kaya ito, ginamitan ko siya ng paper tape. Okay? So, ganyan na rin yung gawin nyo guys kasi mas maganda yan kaysa lagyan ng glue kasi natatanggal siya. Yan, so, ganyan lang. Ayan, so dito guys, kailangan nyo maging careful na ma-shoot nyo muna yung screw dun sa lock niya sa loob. Okay? So, ginamitan ko dito yung ginamitan ko ng gunting para i-hold yung lock sa loob. Then, bago ko in-screw. Pero, gaya ng sabi ko, kailangan pakiramdaman nyo na yung screw ay pumasok na siya doon sa may lock. Okay? Ayan, so okay na. Tingnan nyo, yan na yung itsura niya. Ayan, so tingnan nyo yung silipin nyo yung screw kung maganda yung pagkakapit niya doon sa may lock. Okay? Ayan, so tingnan naman. Ayan. So, sana may napulot kayong idea dito sa DIY ko na to. Madali lang, di ba? Madali-dali lang. Ayan, so meron na tayong pagkakabitan ng camera. Di ba? Ayan, so kung hindi pa po kayo subscribe sa channel ko, please subscribe, then paki-like yung videos, tapos kung meron kayong pwedeng itanong, tanong lang po kayo. Ayan, so tingnan nyo naman, ang ganda. Diba? Anyway, meron siyang sa likod pala niyan. Meron yung double-sided. So, nasa sa inyo na yun kung tatanggalin nyo yung nakatakip dun sa double-sided kung gusto nyo i-dikit pa siya. So, dyan sa ginawa ko is hindi ko na siya dinikit. Yan. So, idurugtong ko dito guys yung kuha niya, no? Nung pumunta ko ng Pangil Bay. Para makita nyo kung
anong itsura ng video. Kung nasatisfy ba ako dun sa gusto kong mangyari. Kaya ako nag-DIY. Okay? So, eto, panoorin natin guys. Alright, so welcome to Panyo Bay Bridge. Ayan, so ano pong masasabi natin anong masasabi nyo sa DIY natin? Ayan, so ang masasabi ko is, so far sa lahat ng nai-upload kong video, siguro ito na ang pinakamatinong kuha ko. No? So lahat po ng videos na ni-upload ko, sobrang galaw-gaw, kuha po nitong kamerang gamit ko. So grabe, no? Napadpad ako dito grabe yung narating ng pag-eksperimento ko. Kaya so, itong Panyo Bay Bridge po ay binuksan noong 27 nitong September. Tapos ito po ay may habang 3.7 kilometer. At ito ay mas mahaba kaysa sa San Juanico Bridge na mayroong 2.1 or 2.2 kilometer na haba. Ayan, so sinimulan po ito noong February 2020 at na-delay siya dahil sa pandemya. Ayan, so tingnan nyo naman, ang ganda. Proud na proud talaga yung mga taga Mindanao dito. First longest bridge in Mindanao. So ang hindi pa nakakapunta is bisitahin nyo habang maaga pa. So sakto yung pagpunta ko, hindi siya traffic kasi nung bago pa lang siya binuksan, first to 3 days ata, traffic siya nakikita ko sa mga post online. So maganda yung timing ko talaga kasi hindi siya ma-traffic, so walang masyadong sasakyan. At actually nagpabalik-balik ako dito ng mga 3 times. Dito lang naman sa bridge ako nagpabalik-balik. So bali itong bridge nito ay nagko-connect mula Tubod, Lanao del Norte hanggang sa itong natatanaw natin, ang Tangub, Misamis Occidental. Kaya so sobrang dali na lang ng biyahe guys. Yung mga hindi pa nakakapunta ng Misamis Occidental na gustong mag-explore, siyempre isa ako doon sa mga gusto pang bumalik na Misamis Occidental para mag-explore ng mga tourist ng ibang tourist destination nila. May nasaga pa akong balita na walang NPA sa Misamis Occidental. So sobrang maganda
magano dito, maging turista. Ayan, so thank you for watching. Don't forget to like this video and see you sa next vlog.